problema kasi sa iba, kung sino yung nagpapapasok ng pera, siya na yung boss. No? Yan yung mga problema kasi siya lang yung magaling. Yo, what's up mga boss? Kumusta kayo dyan? Magandang hapon, no? Time check natin ay 3:45 na ng hapon. Ngayon mga boss, nandito tayo sa isa sa mga sikat na resort. Resort ba tawag dito? Basta resort, yan o. Dito sa Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Bakit nga ba kami namamasyal tuwing Monday? Pwede namang Sabado, pwede namang Linggo. Pero lagi kaming Monday talaga mga boss. Kasi sa Monday, sa Lunes, wala ganong tao yan. Tingnan nyo naman, tingnan nyo naman. Ilan lang yan dyan. Kasi tuwing Friday kasi, Saturday, weekend, Sunday yan, busy ang mga tao namamasyal yan sila kasi nagre-relax yan sila sa buhay. So tayo bilang negosyante, ito naman yung panahon natin para mamasyal mga boss, no? So ngayon, andito tayo sa Altamars. Yan. Napakaganda rito mga boss at mahalaga to kasi bilang pamilyado o bilang may anak o bilang may asawa, hanap tayo ng upuan na puro basa. Tingnan lang. Basa nga. Bilang pamilyado, maano rin to mga boss na mag-relax, di ba? Kasi, hindi tayo dapat makapokus lang sa negosyo. Isa sa mga pinaniniwalaan ko, dapat balanse mga boss. Balanse yung mukha. Balanse. Hindi, balanse yung buhay natin. Negosyo, pamilya, yan ito, pagpapasyal-pasyal mo. Siyempre, marami akong kilalang negosyante na malalaki na yung negosyo. Yun nga lang, ang problema, walang oras, walang time sa pamilya nila. Busy sila sa kanilang buhay, pagninegosyo, pagpapalaki ng negosyo. Pero sa amin, bilang mag-asawa, ang goal namin ay maging balanse. Sabi nila, mahirap daw balansehin yung career, yung negosyo, yung atensyon, yung oras. Pero ito yung isa sa mga challenge namin na mamamasyal kami ng pag may panahon kami. Lalo na pag ganito, Lunes, mamasyal kami pag mga dapat may oras tayo sa pamamasyal. May panahon dyan, no? Hindi tayo pwedeng negosyo lang o busy ka sa trabaho lang, busy ka sa buhay mo, busy ka sa paghanap ng pera. Kasi mga boss, yung pera, kikitain natin yan, kikitain ulit natin yan, at gagastusin ulit natin yan. Pero yung oras, yung time natin sa ating pamilya, sa ating anak, hindi mo na may babalik yan. No? Kaya lalong pang habang bata pa, maliliit pa yung mga anak namin, isang 9 years old at saka isang 5, lagi talaga kami nagaganito, no? Kwento ko na lang din sa inyo kasi nung nag-start yung business namin, yung Zel Salon, lagi kaming magkasama, no? Lagi kaming magkasama ng asawa ko, ng anak ko, kahit saan kami mapunta. Naging banding na namin yan Noong una is nahihirapan ako. Mahirap siya kasi maliit pa yung anak ko noon. Yung nasa mga 1 taon siguro yung bunso. 1 taon pa lang siguro. So problema siya. Daming challenge kasi dami naming bibit-bitin. Dami naming dadalhin tuwing maalis kami. Dati kasi mga boss, sumasali kami sa meeting. Nung sa isang salon, sa ibang salon pa kami pumapasok. May monthly meeting kami. Tapos hindi ko pwedeng iwanan yung anak ko kasi wala kaming katulong sa panahon na yon. So ang gagawin namin isasama namin siya. Minsan diyan lang kami matutulog sa sasakyan kasi yung meeting nila is mag-start ng morning hanggang gabi. So ang mangyayari, bibit-bitin namin yung kaya naming bitbitin lahat. Unan, dala kami ng rice cooker, dala kami ng lutuan, dala kami ng kumot, dala kami ng lalagyan ng gatas, dala kami ng
para sa bata, mga diaper o yung mga ganyang problema. Habang tumatagal, pahirap siya ng pahirap. Kasi yung mga bata, ang daming ang daming ng kailangan, no? Ang dami ng bibit-bitin, may stroller ka pa minsan, di ba? Pero hindi ko siya tinitingnan na mahirap. Kasi kung titingnan mo siyang mahirap, mahirap talaga. So, unang-una kong tinitingnan doon, titingnan ko yung ano yung positive side na lagi kaming magkasama. Kahit mahirap siya. Kasi, ang dami kong bitbit. May dalawang bag kami, tapos basta lahat ng mga kailangan pag may anak, may baby, kailangan bitbitin mo. Mahirap siya, pero sa isip-isip ko, ito na lang siguro yung advantage namin. Kasi lagi kaming magkasama eh. Nung minsan nag-meeting kami sa Panabo, sa Tagum, o sa Pantukan, o kahit saan man dyan, lagi kong dala-dala yung anak namin. Kasi nga mga boss, wala kaming katulong sa bahay. No, nang mapakahabang panahon. Siguro mga 8 years, o mga 8 years, o di ba? Ganun katagal. So, simula nung pagkapanganak nila, pagkaanak ng dalawa kong anak, no, si Natalie ako na nagbabantay niyan simula nung pag-anak niya. So 9 years old na siya ngayon. So ako nagbabantay niya sa mahigit ilang taon din. Pati si Scarlett ako rin kasi nagnegosyo naman tayo pero hindi man gumana. Kaya naging lang tayo, house husband. Oh. Ganun siya. Pero hindi naman ako doon parang wala tayong dignidad, no? Parang napakababa natin kasi wala tayong trabaho. Masaya naman ako kasi kahit ganito, lagi ang oras at atensyon palaging nandito. Oh. Siyempre ba naman, araw-araw kaming magkakasama. Oh. May maano mo na yung anak mo. Yung ibang negosyante kasi, nakatutok yan sa talaga, negosyo. Oh, doon lang sa negosyo, focus sa negosyo. Yun lang ang kadalasang gagawin ng isang negosyante. Kaya minsan nagtataka ka rin na may mga successful na negosyante na businessman pero bihira lang sa kanila yung may pamilya na buo, no? Parang parang nasa abroad yung magulang mo. Ganyan yung mga napapansin ko. Kaya nung nagnegosyo kami, mission namin, ito na yung challenge namin, ito yung mission namin sa buhay na maging balanse yung pagiging pagiging negosyante, pagiging buhay may asawa, may pamilya. At syempre, hindi mo pababayaan yung negosyo mo. So, syempre, dyan galing yung pera na pumapasok sa atin. Kaya, hindi mo pwedeng pababayaan yan. Ganda pala ng background ko, no? Yung payong. Dilaw na dilaw yan. No? Pero hindi tayo dilawan. Dilaw, di ba? Basta, kasi, mga boss, ang problema kasi dyan, kung hindi mo mabalanse yung buhay, yung pagnenegosyo, yung oras, yung atensyon, dyan nagkakaproblema. Oo nga, nandyan ka nga, pero parang wala ka dyan. Kasi yung oras mo, atensyon mo, nandun lang sa negosyo mo. Tapos pag uwi mo pa, ito yung kadalasang nangyayari dyan. Pag uwi mo pa, yung asawa mo, nandun lang sa bahay, di ba? Pag uwi mo pa dyan, puro stress ka dun sa negosyo, puro problema. Pag uwi mo dyan, puro problema rin yung asawa mo. Kaya, kasi, stress kaya sa bahay. Oo, totoo yan. Mahirap din sa bahay, mahirap din sa negosyo. Kaya, dapat balance siya Hindi rin pwede na, eto na-experience namin to ng aking asawa. Nung nag-start pa kami sa business namin, lagi kasi kaming nag-aaway kasi busy yung asawa ko, busy rin ako. May ginagawa rin daw siya, may ginagawa rin ako. So, lagi kaming nag-aaway. Tapos, yung namin, yung bonding namin, yun pa yung nagtatanungan ng problema. Sira ulo, di ba? Yung, oy, kumusta ang dyan? Oy, bayaran na ng kuryente. Oy, nabayaran mo na ba yung Oy, puputulan na tayo. Yan pa yon. Yan pa yung mga bonding nyo. Di ba? Paano kayo magkakasundo niyan? Ito sa amin is walang mataas, no, siya yung boss. O pantay-pantay yun sa amin sa aking mag-asawa. Pero ako yung boss. Oo, kasi nagtutulungan kami sa negosyo at nagtutulungan rin kami sa buhay pamilya.
Hindi naman lahat ng parte ng negosyo ay kayang hawakan ng lalaki o ng babae o kung sino man. Kasi may kanya-kanya tayong galing. O, may kanya-kanya tayong lakas, may kanya-kanya tayong abilidad. So, minsan, yung wala sa kanya, nandun sa kabila. Katulad sa amin, yung business namin is salon. O, tapos, ako, hindi ako marunong doon. Yung asawa ko, siya lang yung marunong doon. So, anong parte ko doon? Wala. Hindi meron, syempre. Pagdating sa negosyo, apat yan na parte. Produkto, serbisyo, tapos marketing, tapos yung sales, tapos yung lahat na. Yan yung sa negosyo. So, yung asawa ko, nandun sa sales, tsaka sa production. Kasi nandun siya eh. Siya naman yung nagtatrabaho. Sa akin, ginagawa ko yung hindi niya ginagawa. Tulad ng pag-hire ng tao, yung marketing, yun yung mga solusyonan namin. So, naghahati kami sa trabaho. Sa pamilya naman, sa pagdating sa bahay, naghahati rin kami. Kasi, hindi rin pwedeng akin lahat yon, di ba? Hati-hati nga eh. Ang problema kasi sa iba, kung sino yung nagpapapasok ng pera, siya na yung boss. No? Yan yung mga problema eh. Kasi siya lang yung magaling. Kadalasan yan. Magaling ka eh. Magaling ka eh. Sa amin is hindi. Parehas kami magaling. Kasi sa pagnenegosyo sa buhay, may asawa o may negosyo o buhay pamilyado, hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Kasi nga negosyo, pamilya yan eh. Kaya tinatawag na pamilya kasi may asawa, may anak. So, buo yan. Kaya tinatawag na negosyo, company, kasi marami kayo dyan eh. Hindi pwedeng siya lang yung magaling, di ba? So, sa amin is, naghati-hati talaga kami sa mga trabaho. Yung hindi ko kaya, siya yung gumagawa. Tapos yung magaling siya doon, yan yung core gift niya. Saan ako naman, doon ako sa hindi niya ginagawa. Mga boss, mas mahalaga ang oras, pagbalanse natin sa pamilya, sa negosyo. Wag nating tutukan. Oo, pinapapalaki natin yung negosyo, pero wag natin tutukan kasi mahalaga din naman yung pamilya. Para saan din naman ang pagnenegosyo mo kung wala kang pamilya? So, tinatawag na ako, uwi na raw kami. Ganda pa naman dito ng view. So, wag tayong mag-focus sa negosyo, wag tayong mag-focus sa ibang bagay, no? Pagpapalaki, pagpapayaman, dapat din nating fokusan ang pamilya at negosyo. Kasi kung tatanungin mo kung para saan ba at nagnegosyo ka o para saan ba at nagpapalaki ka ng iyong kabuhayan, para sa pamilya din naman. Kaya sa amin, kailangan namin maging balanse. Mahirap siya pero yan nga yung mission namin eh. Kaya nga kami nagnenegosyo. So, yan lang muna, no? Kasi medyo ang haba ng sinabi ko eh. Pauwi na kami. Pak na daw, pak. Ang tawag ba doon? Basta, uwi na kami. So, malamig na rin. Bye muna. See you sa susunod na video natin. At napakaganda dito sa 5 star sagot ng Altamers. Ganda, masarap yung pagkain at yung services nila is napakabangis din. So yan lang muna mga boss, no, at ako si Jeff Cinco nagsasabing kumbati mga boss. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Bye bye. Ito yung pool nila. Yan, lawak ng pool na. Tara na. Tara na. Bye bye. Bye Natalie. Bye-bye.